umaga po mga kaibigan. Sa ating po namang Wednesday Roundtable at Lido, mahalagang ating pag-uusapan. Ang paksa po natin ay issue ni Marcos di matapos-tapos. Bakit ba? Ano bang meron at hanggang ngayon ay nahahati pa rin ang ating bansa at ang ating mga mamamayan sa issue ni Marcos? Noong pa mga bata kami, at yun ay matagal-tagal na, nahati na ang pananaw ng mga mamamayan sapagkat personality-oriented ang politika sa Pilipinas. Isang matatas magsalitang Ferdinand Marcos na may katapat sa kabilang panig na ang pangalan ay Benigno Aquino Jr. Yung kanilang kakayahang magsalita fascinated the youth. No? At ito ang isa sa dahilan kaya't na-identify ng mga kabataan kung saan sila papanig. Pero lingid sa kaalaman ng marami ay iisang fraternity ang kanilang pinagmulan sa pamantasan ng Pilipinas. Nahati pa ang bansa noong nagbalak si Pangulong Marcos na tumakbong muli after winning the 1969 elections. I was first year high school at the time. Over Sergio Osmeña Jr. sa isang halalang binaha ng pera. Nagkaroon ng first quarter storm noong 1970. Nagkaroon ng kaguluhan sa Plaza Miranda noong Agosto 21, noong 1971. Naging dahilan ng deklarasyon ng suspension ng writ of habeas corpus. Dumating ang September 21, 1972 na deklara ang batas militar. Nadakip ang mga leader ng oposisyon at mga kilalang aktivista. Maraming nanatiling kontra sa batas militar. May mga pinahirapan, may mga nasawi, may mga nagtago, may mga nawala. May mga nanirahan na sa Estados Unidos na kinilala ni Marcos na state commandos. Nagsawa ang tao sa issue, kasabay ng Miss Universe at Nutriban. Nagsagawa rin ng halalan para sa batasang pambansa, interim batasang pambansa noong 1978, na ang nangangampanya para kay Benigno Aquino Jr. ay isang napakaganda at napakatatas magsalitang ang pangalan ay Chris Aquino. Pero hindi yun ang paksa natin ngayon. Nasa Davao na noong minsan eh. So, nagwagi ang KBL, 0 ang kalaban. Nagkaroon ng noise barrage, 1978. I still recall this. So, napatay si Ninoy, lalong nahati ang bansa at sinasabi na parang ang pagkakahati nun ay between good and evil. Yung mga kakampi ng mga Aquino ay good, yung mga kakampi ni Marcos ay evil. But looking at the issues objectively, ano ba talaga ang dahilan bakit nahati ang mga Pilipino? Anong meron si Marcos at hati ang bansa at ang mga mamamayan hanggang ngayon? Bakit hindi mamatay-matay ang issue ni Marcos ngayon? Malalim ba ang sugat na iniwan ni Marcos sa ating lipunan? Yan ang ilang mga tanong nating pag-uusapan. Let's start. Kasama po natin ang tagapagsalita ng Bantayog ng mga Bayani Foundation, si May Rodriguez, isang martial law survivor. Sabi ni Raisa Robles, there is something wrong when you say you're a victim. You've got to be a survivor. At narito rin po naman si Attorney Larry Gadon, isa po sa mga convener ng grupo ni Pangulong Duterte. Siya po ang isa sa mga direktor ng PCCI at isang dalubhasa rin sa federalism. Let's start the ball rolling. Anong meron kay Marcos at hati ang bansa ngayon? May, please. Yung pagkakahati ng bansa ngayon, sa palagay ko, kasi tapos na yung kay Marcos. Ano na yon? Isang panahon ng rehimen niya na
unfortunately, hindi na ilagay ng mabuti, na isulat ng mabuti sa kasaysayan. Kaya sa tingin ko, ang pagkakahating nangyayari ngayon ay sapagkat hindi natin inayo sa ating mga isip at sa isip ng mga kabataan ano ba ang totoong papel ni Marcos, ano ba ang totoong saklaw ng kanyang mga kasalanan, ng kanyang mga sinira, ng kanyang mga inabuso. So, Marcos is gone himself. Marcos should have been buried long ago. But what we are having trouble with at the moment is how we see him now and how we will be teaching our young Filipinos of his role in the past, in our history, in our government. Attorney, how do you view the same issue coming from the other side of the fence? Well, bakit hindi matapos-tapos yung Marcos issue na yan? Sapagkat na-realize ngayon ng mga tao na malaking kasinungalingan pala pinagkalat ng dilaw at malaking kamalian yung nangyari nung EDSA 1. Sapagkat naranasan nila na after EDSA 1, wala ni namang magandang mabuting naidulot ang mga Aquino. Unang-una, nasira ang ating development. Ngayon sa Asia, pinakahuli na tayo sa development. Pagka napunta kayo sa, kahit dyan lang sa malapit, sa Hong Kong, sa Singapore, makikita nyo na ang kanilang development ay napakataas na. Kahit na nga lang sa public transport system, isipin nyo, nauna pa ang Pilipinas magkaroon ng LRT, yung LRT-1. At nung plinano yan ni Presidente Marcos, 7 LRT lines lahat yan na dapat ay nasunod kung siya ay hindi nawala sa pwesto. Nakita ng mga Pilipino na yun palang EDSA 1 at ang pangakong Aquino ay puro kasinungalingan lamang. At lahat yan ay naging kabiguan lamang sa ating bansa. Kaya sa ngayon, nakita nila na mali pala yung kanilang nalaman tungkol doon sa division between the Aquinos and the Marcoses. At ito rin ang naging dahilan kung bakit na nitong nakaraang eleksyon ay napakalaki ng botong natanggap ni Bongbong Marcos. No? And in fact, marami pa nga ang kuro-kuro na talagang dinaya lamang yung boto ni VP Leni Robredo. And to think na 200,000 lamang yung sinasabing lamang, ay talagang makikita mo na talagang iwinaksina ng mga Pilipino kung ano man yung sinasabi nilang kasalanan ni Marcos sapagkat nakita nila yung pagkakaiba. Unang-una, nalaman ng mga Pilipino sa pamamagitan na rin ng mga dating kasama ni Ninoy at ni Joma na si Joma pala yung nagpabomba ng Plaza Miranda. In fact, isa yan sa mga dahilan kung bakit na nag-resign si Senator Joby Salonga sa cabinet ni Cory. Sapagkat nalaman niya na si Cory ay nagbibigay ng malaking pabor sa Communist Party. No? So, ang nangyari, maraming mga dating kasamahan nila Ninoy ang tumiwalag sa kanilang paniniwala. Unang-una, kagaya ni Gary Olivar, one of the top activist, leader during the first quarter storm. Siya ay na-disillusion din sapagkat nalaman niya na si Joma nga ay nagpabomba ng Plaza Miranda at ginawa ito upang magkaroon para mapilitan si Presidente Marcos na i-declare yung martial law. At ito ay hindi na lihim ngayon. Ito ay nabunyag na nalihim. No? Nabunyag na? Oo. Ang isa pang nangyari dyan, itong Light a Fire movement na pinangunahan ni Brother Ed Olaguer, na ipinahuli rin at pinakulong ni Presidente Marcos noong panahon na yon, nung martial law, kasi ang ginagawa nila yung nanununog sila ng mga government offices. Yun ay itinanggihan nila dati na talagang sinasabi nila sila ay persecuted lamang ni Presidente Marcos. Pero noong year 2003, si Brother Ed Olaguer ay sumulat ng isang libro. At doon niya isiniwalat na totoo talaga lahat ng ginagawa nila sa Light a Fire movement.
At ito ay nalathala pa sa Philippine Star, yung 2 buong pages ng Philippine Star noong year 2003. Doon niya inamin ang talagang ginagawa ng Light a Fire movement. And magugulat ka kung sino ang kanilang financier. Walang iba kundi sa Ambassador Yuchenko. Sinuwalat niya doon. Alam niyo ba, after ma-publish yun sa Philippine Star, and you can check it with the records of Philippine Star, after ma-publish yun at lumabas ang libro na yan, na sinulat ni Brother Olaguer, Ed Olaguer, pumunta ako sa Popular Bookstore kung saan binibenta yung libro na yon. Alam niyo ba sabi sa akin doon sa pinakyaw lahat ng isang malapit kay Ambassador Yuchenko. Okay. All right. Sandali po, We'd like to acknowledge the presence of one of our guests. Please, please, please. Okay. Ayan, nakarating na. Sa wakas. Maganda ito. Okay. Attorney Colmenares, welcome to our roundtable, Wednesday roundtable at Lido. Pinag-uusapan bakit hindi mawala-wala yung issue ni Marcos sa lipunang Pilipino. Anong meron? Anong virtud meron si Marcos? We heard their statements. How do you look at the issue? Well, actually, sa totoo lang, sa kinalulungkot nga namin, sa 23 years siyang nalibing sa Batak, parang nalimutan na siya ng ibang tao eh. Apparently, ayaw ng mga Marcoses mag-move on. Ayaw nila mag-move on. So, in-insist pa rin nila after 23 years na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Klaro ang reason, ang message, ang gusto nilang masende. Kahit nila inaamin, ang reason talaga, mag-send sila ng message na si Marcos ay bayani at hindi diktador, hindi human rights violator at hindi plunderer. So bakit hindi siya maghilom-hilom ang sugat? Kasi walang nangyaring hustisya doon sa nangyari ng martial law. Marcos was a dictator. Korte Suprema. Manglapos. Marcos versus Manglapos. Sabi ng Korte Suprema yan. Marcos was also a human rights violator. Sabi ng Korte Suprema, in the case of Marcos versus Manglapos and also Ranyada, Marcos was a plunderer. Sandigan Bayan versus Republic. Sabi ng Korte Suprema. In fact, the Supreme Court in Sandigan Bayan versus Republic forfeited an equivalent later on of about 32 billion pesos ng ill-gotten wealth ni Marcos sa Swiss Bank. So, plunderer. Meron bang nakulong sa human rights violation, sa plunder? Meron bang hustisya doon sa mga na-torture, sa mga namatay? Wala. At dahil hindi siya nagkaroon ng accountability and justice, doon ang problema, hindi mo ma-closure. In fact, nagulat nga ako na parang ang ina-address ng mga Marcoses at sinisisi, yung biktima pa. Ayaw nyo kasing kalimutan mag-move on na kaya tayo. Sabi namin, in the first place, paano yung sinasabing move on? Unity, reconciliation, forgive and forget. Ang mga Marcoses mismo, hindi in-acknowledge na may human rights violations and plunder nung panahon ng martial law. So, ibig sabihin, hindi sila umaamin na may nangyaring kasamaan. Therefore, hindi sila humingi ng tawad. Attorney Colmenares, if I heard the news right, sabi ni Aimee, bata pa siya nung mangyari yun. Kaya Actually, kung hihingi ng legal apology, no way. Actually, that's why I use the word acknowledgement. Ako, alam mo, Melo, sino ba naman ako na pag humingi ng tawad, di ba? Pero acknowledgement, kasi ang tawad, dapat bukal sa loob yan kung napilitan na naman siya mag-sorry, useless. Acknowledgement lang ang hinihingi. Do you acknowledge that human rights violations took place? Hindi. Do you acknowledge na may plunder na nangyari? Hindi. So, madali lang sabihin ng rapist sa rape victim, mag-move on tayo. Pero siyempre sabihin ng rape victim, teka muna, hindi mo nga inaaming ni-rape mo ako Hindi ka, di ba? Walang accountability and justice. Okay. So, for me, that's one, of course, major problem kasi walang nangyaring justice, accountability, at hindi pa nasoli yung nakaw na yaman for that reason. Okay. So, hindi pwede magkaroon ng closure dyan. Hindi pwede magkaroon ng closure. I remember there was a forum sponsored by the Foreign Correspondents Association of the Philippines, of which I'm a member too, sometime last year, and Senator Bongbong was asked about the alleged the sins of the father. And the answer was, I'm too young to know that. Well, actually, I do not agree that the sins of the father should visit the son.
Aha. Kasalanan ng tatay yun eh. Bakit mo naman sisi sa anak? Aha. I'm saying Bongbong Marcos sinned. Bongbong Marcos was the vice governor of Ilocos Norte during martial law. Kaya wag niyang sabihin young siya. He was the chairman of the largest GOCC corporation ng gobyerno, Philcomsat. Hindi naman niya pwedeng sabihin, wala akong alam doon sa billions na ninakaw na pera ng Ilocos o sa mga human rights violations ng Ilocos o sa nangyari sa Philcomsat. So sa akin, at secondly, nakaw na yaman. Look at the records of the Supreme Court in Sandigan Bayan versus Republic. Ino-oppose ni Bongbong Marcos all throughout na mabalik ang ill-gotten wealth sa mamamayang Pilipino. So sabi ko, doon sa kampanya, I don't want him to become vice president, not because his father did this, but that he himself, vice presidente ka, harangin mong maibalik ang ill-gotten wealth sa mamamayan. Ang daming mamamayan ang nagdusa nung panahon ng martial law. Maraming namamatay sa ospital dahil walang gamot, tinanakaw ang pondo. And after martial law, kahit yung mga bagong henerasyon na hindi tumubo noon, marami dito sa inyo, naghirap dahil sa mga utang ni Marcos. Nung panahon niya, nakalahati ninakaw niya, binabayaran pa natin. In fact, ang Bataan Nuclear Power Plant, 3 years ago lang na impas yung utang dyan eh. Babalik na naman yata. Babalik pa. But anyway, ang punto namin, maraming naghirap nung panahon. Okay. Yeah. Pero, without necessarily opening healed wounds, no? Without sounding graphic, how was it noong martial law as far as human rights violations are concerned? Please. Ito po yung microphone. Ang pinakamahirap nung panahong yon walang batas. Kung hindi yung batas ng diktadura. So, halimbawa, sasabihin sa iyo, nagkakalat ka ng subversibong materyales. Okay. Ano ba yung subversibong materyales? Kung halimbawa ba inire-report mo yung mga pang-aabuso o inire-report mo yung mga nahuli, yun ba ay subversibong materyales? At yun ang basis ng maraming mga arrests, including my arrest. Yung nagmo-monitor ka ng mga abuses ng government. So yun ang batas nila. On that basis ng batas nila, maa-aresto ka, matotorture ka, at makukulong ka ng matagal. Yung problema sa ganon, Melo, yung walang batas, kung hindi yung batas nila, ang mga tao, karamihan, hindi mo na alam kung ano ang bina-violate mo, right? So dahil hindi mo alam, ang tendency na tatakot. Kalat na kalat yung feeling ng intimidation. Recently, dahil nga maraming kumakausap sa amin at marami rin kaming kinakausap, ang sinasabi ng ibang mga kabataan, hindi na ikukwento ng lolo-lola nila yung mga nangyari. At pag nagtatanong sila, yung lolo-lola nila, may sense pa rin ng takot. Hindi yan dapat pinag-uusapan. Ganon kalalim yung feeling ng intimidation ng isang rehimen na walang batas kung hindi sarili nilang batas. At totoo naman yon kasi binoboto natin dati ang mga presidente. Every 4 years, binoboto. So, supposed to be noong 1973, magboboto na tayo ng bagong presidente, hindi si Marcos. Alam ni Marcos yun at gusto niya magstay sa 1972, dineclare niya yung martial law. At simula noon hanggang 14 na taon, siya lamang ang batas. Mayroong mga korte pero napakahina ng mga korte. In fact, ang Supreme Court ay nagpailalim sa kanya. So wala talagang batas. Ang mga batas noon, decree. Yung iba pa ngang decree, sikreto. So paano mo alam na may vina-violate ka? Sikreto. Yun ang klase ng gobyerno na dinaanan namin. Nung ako ay high school, nung ako ay elementary, si Marcos ang presidente ko. Nung ako ay high school, si Marcos ang presidente ko. Nung kolehiyo, isip ko, teka muna, 73, boboto na ako ng bagong presidente. Wala nang pag-asa yan si Marcos. 14 years pa rin pala siyang magiging pinuno ng gobyerno, na ibig sabihin, sinira niya yung demokrasyang pinaghihirapang ibangon ng mamamayan. So, kung wala kang batas, except yung batas ng isang tao o ng kanyang sariling gobyerno,
anything na magva-violate sa kanila can be made a crime. Hindi mo talaga alam kung ano ang krimen mo. In fact, dahil nga sa ganyan, maraming kinulong ni hindi na sinampahan ng kaso eh. Basta dyan lang kayo. Kulong kayo dyan. Walang kaso. Marirelease ka na lang after several years, hindi mo pa rin alam ang kaso So mo. walang hanap buhay ang abogado nun. Kung magpapakasunod ka doon sa ganong sistema, edi mayroon siguro. Pero meron din naman, kasi meron ding human rights lawyers. Ang sumalo sa kaso namin ay si Senator Joknos. Ang una, na-release siya ng 1974. 1974, yung arrest ko, sumasabak na siya para ipagtanggol ang mga political prisoners. So mayroon din naman. Very strong-willed Senator Jokno. Yeah, of course, there was also Joker Arroyo who petitioned the Supreme Court when martial law was declared, if I'm not Yan mistaken. yung mga kanilang mga human rights lawyers. The old Lorenzo Tañada. Now, binabanggit po nabanggit yung kanina, Attorney Gadon, progressive ang Pilipinas. Pero on the other hand, sinasabi ng ating mga kasama rito na there may have been some progress, pero may progress din yung pamilya Marcos. Una-una ganito yan eh. Gusto ko munang sagutin yung kuro-kuro na yung martial law ay dineclare ni Marcos. Okay. Bakit ba dineclare yon? No? Kasi nga, ito si Joma, nagpasabog ng granada sa Plaza Miranda. At yan naman ay hindi nalihim ngayon. At ang dahilan kaya niya pinasabog yung granada dyan sa Plaza Miranda is because he wanted Marcos to declare martial law para masira yung administrasyon niya. Ngayon, kung meron ng mga military abuses nang nangyayari noong martial law, dahil na rin yun dun sa, siyempre, yung mga sundalo, because of their instinct of survival. Dahil kasi tinatambangan din sila ng NPA. Sila ay ina-ambush din. So kapag sila rin may pagkakataon ng mga ambush, ginagawa din nila. Kasi it's a war eh. So, kung sino dapat sisihin mo dyan sa martial law na yan, walang iba kundi si Ninoy at saka si Joma. Kasi sila nag-umpisa niyan eh. At yung sinasabi naman ni Congressman Colmenares doon sa Bataan na nuclear plant, alam niyo ba kung hindi yan ipinatigil ni Cory, maunlad na sana ang Pilipinas. Napakamahal ng kuryente ngayon. No? Magkano ang kuryente ng coal-fired? Umaabot ng 9 pesos ang generation. Kung ang nuclear plant na ituloy, 2 piso lamang ang generation ng power niyan. Kung natuloy ang Bataan Power Nuclear Plant, baka isa na tayong Singapore ngayon. Tingnan niyo yung South Korea. Nung panahon na itinayo ang Bataan Power Nuclear Plant, nagpatayo din ang South Korea. Nung makita nila ng kagandahan ng nuclear plant na yan, nagpatayo pa sila ng 3 pa. Kaya kita mo ngayon yung South Korea. Cellphone, kotse, electronics, heavy equipment, silang namamayagpag. Sino ngayon ang hindi bumibili ng Korean products buong mundo? Kasi napakamura ng kuryente nila. Sino sumira dyan? Si Cory. Kasi si Cory, tinigil yung Bataan Power Nuclear Plant at yung Meralco na pag-aari na ng mga tao, pag-aari na ng gobyerno. Kung matatandaan nyo noon, every December nakakatanggap tayo ng cheque. Dividendo natin sa Meralco. Pwede mong i-encash sa bangko o pwede mong ibayad sa Meralco sa iyong kuryente. Anong ginawa ni Cory nung pag-upo niya? Ibinalik niya yung Meralco sa mga Lopez nang walang bayad. Sa pag-aakala niya na kinumpis kayo ni Marcos. Samantalang, yun ay binayaran na ang mga Lopez. 6% lamang ang ownership nila dyan sa Meralco. Binayaran na sila ng gobyerno through SSS and GSIS money. Attorney, bakit nila... Ngayon, yung kung meron mang nagkaroon ng military abuses dyan sa kasalanan ni Joma yan. Kasalanan ni Joma sapagkat niloko niya ang ideolohiya ng mga tao. Aha. Teka muna. At wala akong nararamdaman kahit na anumang galit sa mga against sa burial ni Presidente Marcos. Kasi nagkaroon sila ng ibang idea eh. Iba ang kanilang pananaw na yun ay pilit na ipinamulat sa kanila.
nila Joma. Teka muna. Pero kung makikita mo, maraming mga leader noon na kasama nila Joma na bumaliktad na rin dahil nung malaman nila si Joma pala ang nagpabomba ng Plaza Miranda, naglaho lahat ang kanilang kaisipan tungkol dyan sa revolusyon. Kailangan bang mahati ang Pilipinas sa pagitan ng mga Marcos at ng mga dilawang sinasabi mo? Sino ba may kagagawa niyan? Si Ninoy. Si Ninoy ang may kagagawa niya na paghati niyan. O, ang Saba. Ang Saba, pag-aari ng Pilipinas ang Saba. Historical fact yan. Until now, nagbabayad sila ng renta dyan sa Sultan of Sulu. Noong plinano ni Presidente Marcos na bawiin ang Saba sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo, mga teacher, mga government officials to exercise sovereignty over Saba, anong ginawa ni Ninoy? Nagpaimbento siya ng isang malaking kasinungalingan dyan sa Jabida Massacre para lang huwag maging matagumpay si Presidente Marcos. At ang nagsabwalat nitong kwento na ito ay no less than Teddy Boy Locsin Jr. na siya ang sumulat sa Philippine Free Press nung kwento na inutos sa kanya ni Ninoy na gawin. Siya ay nangumpisan sa kanyang radio program. Sinabi niya na hindi po totoo yung Jabida Massacre na yan. Inutusan lang po ako ni Ninoy noon na mag-imbento ng kwento na yan para wag maituloy ni Presidente Marcos yung pagbawi ng Saba. Kung nabawi natin ang Saba sa matahimik na pamamaraan na gusto ni Presidente Marcos noon, tayo sana ay napakayaman na bansa ngayon. Tayo sana nakikinabang sa langis ng Saba. So, sino may kasalanan lahat ng kaguluhan at paghati ng mga Pilipino? Ang mga Aquino. Alright, sige. Let's leave it at that. Reaction, May. Si attorney po ay maraming mga sinasabing mga kaso na ang conflict ay Marcos at Aquino. Yun po ay hindi totoo. Number one, halimbawa lang, yung Bataan Nuclear Power Plant, yun po ay ipinatigil. Wala pa si Cory. Hindi pa po natatapos ang dictatorship, nagdesisyon na ang World Bank na umurong. Kasi ang dami, pwede nyo ma-check ito sa internet Dahil ang daming nakitang depekto na nawagan ng isang komisyon ng gobyerno para i-review, itinigil ang Bataan Nuclear Power Plant. Wala pa po si Cory. Isang example lang yon. Since very detailed naman yung sinabi niya at everything can be checked also. Ngayon, yung tungkol sa Ninoy at saka Aquino at saka Marcos conflict, masyado naman pong binibida si Ninoy. Hindi po naman kami na-inspire ng Ninoy. Kami po ay nakikipaglaban para sa bayan, para sa demokrasya, para sa hustisya, hindi po para kay Ninoy. Yun lang po. Mary. Thank you. So, maraming sinabi si attorney na mga sinasabi niyang facts at ang basis niya, hindi na yan lihim. Well, may sinabi ang si Mary bago lang na ang isang facts na hindi lihim, nagkamali si attorney kasi hindi sa Cory administration napatigil ang Bataan Nuclear Plant. No? Doon yun sa commission study ng SF. Anyway, dalawa ang conflicting na istorya. Una, sabi ni attorney at ng mga Marcoses, dineclare ang martial law dahil sa mga komunista. Ang pangalawa na conflict dyan, dineclare ni Marcos ang martial law dahil gusto niyang mapanatili ang sarili niya sa pwesto and under the Constitution, hindi na siya pwede. Okay. So, ang basis ni Attorney Garon dyan sa hindi na dineclare dahil sa komunista is because of the pronouncements ni Marcos. Yung basis naman na ginawa niya yon yung Supreme Court decisions to perpetuate himself in power. Anyway, siguro nasa taong bayan na lang yan kung sino ang paniwalaan nila. Pero ang fact is, napakaliit ng NPA nung bago mag-martial law. Kaya, at pangalawa, yung unang binira ni Marcos nung nag-declare siya, yung legal opposition. Yung mga kalaban niya sa politika, Aquino, Jokno. So parang ang hinala talaga ng marami noon at hanggang ngayon, dineclare niya talaga ang martial law dahil gusto niyang mapanatili sa pwesto. Yun talaga. Ang ginagamit niya lang na dahilan yung mga komunista, etc. So doon naman sa bakit ganito ang posisyon namin, dahil lang naman na brainwash kami,
Siguro, tingin ko walang ebidensya si attorney dyan. Kundi yung mga kuro-kuro niya rin lang. Ako po ay chairman ng Student Catholic Action nung panahong yon. Elementary pa ako, dineclare martial law. Pero noong 1978, I was about 18 years old. Naging chairman ako ng Student Catholic Action. Ang aming hinihingi ay ibalik ang student council at student papers kasi banned yan ni Marcos nung panahong yon. Hinuli ako, tinorture ako, kinulong ako ng 4 na taon na total. Sabi ko nga, 4 na taon, wala naman akong sinaktan, wala naman akong pinatay. Ang dinidemand ko lang naman, ibalik ang student council, student papers. A student Catholic Action ako, sa church yun eh. Ang torture, bubugbugin ka, mga 7 araw at akong tinorture eh. Bubugbugin ka, lalagyan ka ng, alam mo yung M60 na bala dito? Masakit yan. Masakit. Tapos ipipress na gano'n, maglagyan mo nga lang ng ballpen, ang sakit eh. Pinupukpok ako dito ng isang parang kuryente na dito niya. Ang ngayon na parang may GMA syndrome ako eh, yung misaligned yung spine dito ko. Tapos isa syempre yung Russian roulette, yung pakitaan. Alam mo yung physical torture, yung mga paso ng sigarilyo, after sa 3-4 days, parang nag-numb na yung katawan ko eh, na threshold ng pain ba, parang wala nang isasakit pa. Pero yung mental torture, alam mo, Melo, alam niyo, Attorney Garon, Mary, ang mental torture kasi limitless ang utak eh. So ang pain limitless din. So for example, yung Russian roulette, pinapakita niya talaga sa akin na tinatanggal niya ang bala, tapos sinuli niya yung isa, inikot. Nasa loob lang ako ng peace headquarters. Yun ang impunity ng martial law. Open to the public ang torture. Pinuong niyang ganon, tapos nung kinalabit niya ang gatilyo, alam mo, ang lamig ng baril pag nasa bunganga mo eh. Tapos ang lakas ng tunog ng, anong tawag doon? Yung pin? Na you feel na pumutok ang baril. So I can feel my brain splattered. You know, 18 anyos ka. Anong klaseng gobyerno ka? 18 anyos yan, tutorturin mo? Bata yun eh. Bakit mo, di ba? The other instance, dinala ako sa isang 2:00 ng umaga, dinala ako sa isang kwarto. Tapos may mama doon na naka sa mesa, sabi, Neri, ikaw sunod. Buka mo na dyan. Alam niyo, tinitingnan ko siyempre kung anong ginagawa nila sa mama. Dahil, akong sunod eh. Hinubaran nila. Alam mo, nag-insert sila ng alambre doon sa ari ng tao. Di sumisigaw yung tao. Dumudugo. Di, shock na shock ako. 18 years old ka. Tapos gagawin sa'yo yun, di ba? Tapos kinabit nila sa, hindi ko alam kung saan. Hindi nila kasi makabit sa house current. Kasi 220 volts, mamamatay ka agad eh. So parang dynamo siguro. Telephone cranker lang yan. Ganun ba? Telephone cranker. I didn't know what it was, but nakikita ko yun, grabe. Alam mo, yung mental torture and physical torture combined, sabi ko, wala naman akong ginawang kasalanan. But hindi yan ako binrainwash to say this eh. Because that happened to me. And of course, I saw. So, tingin ko, in fact, tingin ko maraming naniniwala talaga na siyempre may human rights violations na nangyari. Okay. Napakaganda nung medyo graphic yun. No? Nagkataon lang, senior pala ako sa'yo. I was Assistant Secretary General of SCA in 1974. And I also had the same experience when I visited a friend in Camyas na hindi ko alam, yung pala ni-raid na ng Metrocom. Pagpasok ko ron, sabay makinilya ng pangalan ko, meron ng aso. Arrest, search, and seizure. Diretso ako sa M2 ng Krame. Talaga? Oo. At pinanganga rin ako na may 45. At pilit akong pinaamin na ako yung nakalarawan doon. Sabi ko, mas gwapo ho sa akin yan. Pero yung katabi ko, binabambo ng 2x2 na may balot na tuwalya. I vividly recall it. I stayed for 8 hours inside. But the torture lasted for years. Had I not been a student of Ateneo at the time, I would have been a gunner by now. Your sister-in-law knows this because we were contemporaries. So, nasa UP yung sister-in-law niya, ako nasa Ateneo. Kung hindi ko kasama sa student group, si Dodi Sigyon Reyna na pamangkin ni Enrile, I would have been a gunner.
So yung sinasabi mo na torture, na pangangahin ka na may 45, I underwent that. But, if we experience all this, I don't know. Because America is considered to be a bastion of human rights. Where do you think was America during these dark days, Neri? Well, initially kasi, di ba, supportive ang Amerikano kay Marcos, of course. Later on, nang malakas na talaga yung protest sa kanya, naalala ko pa yun, was ilang taon na ako noon, yung nag-let go ang Amerika sa kanya at nagkailangan na magpalit ng kabayo. So, for a long time, yung US government was very supportive of Marcos. I remember George Bush Sr., naalala ko pumunta siya dito. Naalala ko pa yung statement niya I salute your adherence to democracy. Di ba? Tama? Ayan yung sinabi niya. Nakatoast siyang ganun. So, that shows the American government's position. Pero yung American people, very supportive sa protest movement, sa, in fact, the international community was supportive sa mamamayan noon. Grabe ang suporta nila. Kaya that's one more reason bakit ang namin sa Marcos Burial, one more reason, na lang ang tingin ng international community sa atin. Dati-dati humingi kayong tulong sa amin. Sabi niyo, diktador, sabi niyo, human rights violator. Ngayon, ililibing niyo sa libingan ng mga bayani. Anong klaseng tao kayo? So would you rather have Marcos buried at the American War Memorial? It's up for the Marcos family as long as it's not in a government cemetery that recognizes with esteem and reverence those who are buried there. Yeah, okay. Anyway, short reaction mula kay Atty. Gadon. This is very exciting because we're not necessarily opening healed wounds, no? But The wounds are open. andun pa rin hanggang ngayon. Yes, please. Unang-una, gusto kong mag-react doon sa sinabi na during the time of Marcos, ipinasara na yung Bataan Power and Nuclear Plant. Mali ang statement na ipinasara. Yun, nag-request lamang noon siguro ang World Bank na mag-install lang kayo ng mga safety measures yan, but not totally close it. It so happened that during that time, yun yung transition na nagkaroon ng EDSA Revolution at yung hindi agad nagawa yung dapat na ilagay ng mga safety measures doon. And then, ang masaklap, nung pag-upo ni Cory, yung naging desisyon agad doon is isara yun. Na hindi man lang tiningnan kung ano yung dapat pang i-install na dapat na mga safety measures doon. Ang sinasabi nila, unang-unang reason doon ay hindi daw safe dahil na yun daw lugar na yun ay earthquake prone, no? Pero nakita naman natin, nilindol na yung Thailand, nilindol na yung Vietnam, nilindol na yung Mexico, nilindol na yung China, kung saan-saan. Pero yung Bataan, hanggang ngayon, walang lindol na nangyari. Sabi po, hindi lang tayo nakakabingo eh. Wag naman sana. Wag naman sana. Pero kung tutuusin mo, Melo, kaibigan Melo, yung halaga nung Bataan Power Nuclear Plant na yon noon, $1 billion. And that is only equivalent to 48 billion pesos now. Can you imagine kung anong klaseng benefit ang nakuha natin dyan? Yung 48 billion pesos ginagastos nila sa isang araw ngayon yan ng gobyerno. Can you imagine kung anong klaseng benefit ang nakuha natin kung naging mura yung kuryente dito? Mm-hmm. At tayo, nararanasan natin sa mga sarili nating bahay, napakamahal ng binabayaran natin. Kasi ang generation charge na dapat ng Bataan Power Nuclear Plant, 2 piso lang. Ngayon, 9 pesos. I-add mo pa dyan yung distribution charge, yung mga taxes and everything. Kaya libo-libo binabayaran natin sa kuryente. Okay. At kaya rin, yan din ang dahilan kung bakit na nagsipaglayasan dito yung mga multinational companies. Kasi mahal yung kuryente. Ang gulo-gulo pa ng NPA, kinikidnap yung mga executives nila. Tapos nira-ransom. Pag hindi nagbayad ng blood money yung mga factories, sinusunog. Tinatambangan yung kanilang mga truck, sinusunog. Okay. Oo. Kaya ano-ano mga nagsipagsara ng mga multinational companies dito na manufacturing companies nila, manufacturing facilities nila. Napakarami. Daan-daang libong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Okay. Kasi yun ang gustong mangyari ni Joma. Dahil si Joma ay tuta ng China nung panahon na yon. Ngayon? Gusto nila. Ngayon, pinabayaan na rin siya ng China. Ganun. Oo.
Hindi, nung panahon pa lang ni Presidente Marcos, yung biyahe ni Imelda doon sa China, nakiusap na sila. Tigilan nyo na yung pagsuporta sa NPA. Okay. At yan naman hindi maitatatwa yung facts na ang China ay nagpadala ng isang shipload of arms sa NPA. Kaya lang ito'y nasabat ng mga sundalo, yung MV Karagatan, kasi yung kanilang skipper hindi talaga marunong mag-handle ng magbumiyahe ng galing sa international waters. So ang nangyari, sumadsad sila doon sa Isabela at sila ay nahuli doon. Isang barko na punong-puno ng mga Armalite na bigay ng China sa NPA. Alright. Bago natin buksan... Meron pa akong gusto idugtong sige. dyan, ha? Yung Dean of UP Asian Studies, ano nga pangalan nito? Sumulat siya ng isang libro na isiniwalat niya doon na siya ang editor-in-chief ng Partido Komunista ng Pilipinas. At doon niya ikunento kung paano nabuo ang NPA through Ninoy, Joma, and Bernabé Vizcaino. Ricardo Miklat. Okay. Si Dean Miklat ng yung UP Asian Studies. Sumulat siya ng isang libro, isinuwalat niya doon yung kwento kung paano nabuo ang CPP-NPA at saka doon niya isiniwalat na yung nagpasabog ng Granada sa Plaza Miranda ay si Joma. At yun din ang dahilan kung bakit tanging kaisa-isang si Ninoy lamang ang wala doon sa Plaza Miranda nung nangyari yon. Alright. Sige. We'll open the floor to our colleagues from the media. Short rejoinder from Attorney Colmenares, please. Doon sa ano? Well, sa aming mga lawyers, the moment yung isang abogado ay nagsabing siguro humingi lang ang World Bank ng study, sa tingin ko, nag-ano lang sila ng safeguards, quid daw kami dyan. Ibig sabihin, wala siyang ebidensya eh. Kaya nga, very, so, yung mga hindi lingid sa kaalaman naman natin, yung hindi naman lihim yan, mga phrase words siya ng lawyers na walang ebidensya. Pero nag-agree ako kay Attorney Garon na ang cost ng Bataan Nuclear Plant is $1 billion. Agree. Pero ang problem doon, ang loan ni Marcos is $2.3 billion. Kaya yun ang problem. Kaya later on, there was of course, ng mga yung irregularities. Kaya pinasara yan other than yung safety issues. But anyway. It was only 1 billion pala? Sabi niya. Sabi niya, oo. Oo. $1 billion. 1 billion. At yung another 1.3 billion, yun dun yung sa infrastructure. Kasi alangan naman patakbuhin mo yung planta, saan mo dadalhin yung kuryente nun? Okay pala. Anyway, doon na lang sa issue ng ano naman natin itong rehabilitation, no? Ang sabi ng Korte Suprema, doon lang gusto ko lang sabihin. Ang Korte Suprema, sabi niya walang batas na nagbabawal. Ang aming i-argue sa MR ay may batas na nagbabawal. Yun ang i-argue namin sa MR. Republic Act 289, yung pantheon ng presidents, na nagsasabi ng standards. At ang standards, worthy of emulation and inspiration of generations yet to come, hindi pasok si Marcos sa standards. Pangalawa, doon sa Proclamation 86 na nagsabi na, nagbuo ng libingan ng mga bayani, ang sabi ng standard ng batas, let us reserve a place for the reverence and esteem of the nation to symbolize the causes for which our soldiers died for. At ang tingin namin, hindi rin pasok si Marcos doon because soldiers should die for causes such as freedom, democracy, na hindi kinakitaan ni Marcos. So anyway, that's for the Supreme Court to decide sa legal. Pero sa political and historical, ginigiit namin na siya ay diktador, siya ay human rights violator at plunderer at grabing pagdurusa ng mamamayan nung panahon ng martial law. Not only torture at mga civil, kasi economic pa na paghihirap ng taong bayan. Kaya hindi siya karapat-dapat na malibing doon, worthy of emulation and inspiration. Okay. Pero I heard a lawyer, babanggitin ko na lang mamaya yung pangalan, during a forum somewhere in Manila where I was a moderator, na nagsabi na Marcos did not order the torture, nor killing, nor disappearance of these people.
So did Hitler probably. So did Yamashita probably. But the Supreme Court said, in the case of Yamashita, madali mo lang naman i-claim na hindi mo in order eh. Pero imposible na in the so many years, 14 years ng martial law, wala kang narinig na torture, wala kang narinig na may mga vina-violate, wala kang, di ba? But anyway, sabi naman ng Korte Suprema sa Yamashita, the case of Yamashita, may command responsibility ka at the very least. Kasi at the very least. Although ang tingin siguro ng Korte Suprema doon, alam mo, imposible na hindi mo alam. Ikaw yung command ng Unified Japanese Forces sa buong Pacific eh. So but that's legally it's already a finish na yan eh. May desisyon ang Korte Suprema na maraming instances diyan. So hindi na sa akin unless gusto pa nating i-review ulit yung mga decision na yon. That has been the judgment legally, but not only that, may judgment na rin ang sambayan ng Pilipino. Okay. Yeah, May? Itong mainit na diskusyon natin ngayon sa oras na ito, ang palagay ko mismong nagpapakita kung bakit hindi natin matapos-tapos itong issue ng pagtingin sa rehimen ni Marcos. Sa palagay ko, hanggang hindi magbubuo ng isang makatotohanang isang proseso ng pagbabalik-aral sa ano ang mga nangyari sa panahon ng rehimen ni Marcos, tutuloy-tuloy ito. Ang sabi ng iba, ang magandang proseso dyan, katulad ng ginawa ng ibang mga bansa, ay Truth Commission. Ibig sabihin, isang commission na may otoridad ng lipunan at ng gobyerno na babalik-aralan, kakalkalin kung ano yung mga inilihim, hahanapin kung ano yung hindi pa lumabas, at pakikinggan din kung ano ang naging karanasan ng maraming mamamayan. Hindi lang yung mga katulad nung nangyari na nagsampa kami ng mga kaso namin ng mga torture, hindi yung mga ordinaryong mga mamamayan nung panahong yun. Therefore, mabubuo mo ang isang pangkabuoang larawan kung ano ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino dyan. Obvious na obvious sa magkatabi kami ni attorney, magkaiba ang mga datos na inilalabas ni attorney at ibang-iba rin yung mahawak-hawak naming mga datos. Palagay ko, para tayo maka-move on, kailangan talaga natin ng ganong proseso. Kasi hinahalimbawa ko ito. Ako ay merong bahay. Pamilya ko merong bahay. Pinaghirapan ng, example ito ha, ito ay pinaghirapan ng mga magulang ko, pinaghirapan namin na pagandahin, nilagyan ng poste, nilagyan ng kortina, nilagyan ng etc. No? Okay. So ito ay halimbawa ng ating demokrasya. Merong bahay. Suddenly, someone else takes over that house and says, I control this house. Wala na kayong power. It is me that controls this house. At hindi lang yon, wala ka ng say in that house, in your own house. Pagkatapos, 14 years mong tiniis yon at eventually nasipa mo siya. Ngayon gusto nilang bumalik. Gusto nilang i-control ulit that house. Tapos ang sinasabi sa inyo, kasi naman yung nakaraan, yung 14 years na yon, tapos na yon. Move on na kayo. Hindi talaga po pwede, Melo. Another example, kung meron akong iPad, at suddenly I find this other person, nasa kanya na yung iPad. Meaning, yung in-example ko naman ito yung sa Nakaw na yaman. Nasa kanya na yung iPad. At ngayon, nasa kanya pa. Ngayon, as in. Melo, amin na yan. Akin na to. This is mine. And please, move on. Huwag mo nang pakialaman ito. This is now mine. That is how we feel. Na mayroong hindi tapos sa kasaysayan na nangyari at saka kasalukuyan pa kasi ang yaman na yan na nakaw ay hindi pa nababalik. Hindi talaga matatapos. Kaya nga ang tema mo, bakit hindi matapos-tapos? Kasi talagang hindi tapos. Yung reconciliation na sinabi noong panahon nung natapos na, mag-reconcile na kasi tayo, magkaisa na tayo, tama na yung pagkalkal sa nangyaring nakaraan,
mag-move on tayo para naman after all of these years makaprogreso ang bansa natin. That was the idea nung 1980s, nung nawala na ang mga Marcoses. It's wrong. Mali talaga. Hilaw na reconciliation. At ngayon, pagka ako tinatanong, sinasabi ko, ayoko na ng reconciliation. Ayoko na ng reconciliation na walang hustisya. Kailangan talaga maintindihan kasi ipapamana na natin to, mawawala na tayo, mamamatay na tayo. Ano ba talaga yung dinaanan natin? Hindi pa rin klaro. Okay. We'll open the floor to our colleagues from the media for your questions. Please identify yourself and the entity you come from. And you're entitled to one question and one follow-up. No privileged speeches, please. Please. Hello. Magandang umaga po. Ako po si Erwin Colcol from GMA News Online. Total po na pag-uusapan po natin yung division po ng mga tao na ang nangyayari ay parang may nahahati po yung mga tao sa mga Aquino at sa mga Marcoses na sinusuportahan po nila. Kagabi po, mayroon pong sinabi si Pangulong Duterte sa one of his speeches, hindi ko lang po matandaan kung tungkol saan, pero kagabi po siya na-report, na parang sabi niya po ay basically, yung issue daw po ng burial kay dati Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani ay basically away lang daw po siya between two families. Yung pamilya po ng mga Marcos at pamilya po ng mga Aquino. Kumbaga ganun po din-describe ng ating Pangulo yung issue na ito. Away lang daw po siya ng mga pamilya. Ano pong masasabi niyo dun sa mga speakers po natin? Ano pong reaction niyo or ano pong thoughts niyo dun sa description po na yun ng Pangulong Duterte regarding po dito sa issue na to na pagilibing po ni Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani? Away ng pamilya. Away pamilya lang daw po siya. Canary, sagutin mo muna. Tapos si Attorney Larry. Ang mali doon sa actually, banggit na rin ni Mary, no? Ang problema, gusto kong simulan sa ganito. Marami sa ating new generations, hindi alam ang nangyari daw nung panahon ng martial law. Pero hindi mo sila masisisi. Kasi ang new generation, hindi man lang tinuruan ng gobyerno yan kung ano talagang nangyari doon. At look at the next succeeding administrations, Cory Aquino hanggang Benigno Aquino. Walang ano dyan, walang pagturo sa mga estudyante. Kaya hindi mo sila masisi eh. Bakit? Kasi in-accommodate kasi ng succeeding governments ang maraming martial law administrators. Kaya nag-aalangan silang birahin kasama nila sa gobyerno. So sa amin, ang issue namin hindi dahil kay Pinoy. Nang ako'y naging chairman ng Student Catholic Action, walang connection si Aquino doon. In fact, I don't even, kasi elementary ako nung dineclare, I don't even really know Benigno Aquino later on until nung pinatay Pero na siya. nakilala niyo si Chris. Si Chris ang nakilala Yun namin ang nung sinasabi. kampanya na. Oo, Nung kampanya ng 78 yan. nakita ko bang ganda ng anak ni Benigno Aquino. Pero so hindi totoo yan. In fact, isa si Benigno Aquino Pinoy sa sinisisi namin sa rehabilitation ng mga Marcoses. So, kami naman, part kami ng alyansa with President Duterte. Sumusuporta kami sa kanyang kontraktualisasyon na posisyon. Yung kanyang peace process sa mga rebel groups, pag ma-achieve niya yan, siya na ang kapayapaan sa buong Pilipinas, siya ang pinaka-popular na presidente sa kasaysayan. Yung mga independent foreign policy. Pero siguro, ang alyansa, hindi lahat yan yes man. Yan ang dangerous sa alyansa pag yes man lahat. Dapat ang isang alyado, sasabihin mo kung saan siya tama, saan siya mali. So tama siya doon sa mga issues sa kontraktualisasyon, etc. Pero dito sa Marcos Burial, tingin namin mali siya. Dito sa EJK, tingin namin mali siya. At itong kung may statement man siya na away lang yan ng pamilyang Aquino, masyadong reductionist yan. Hindi mo ma-reduce ang pain. In fact, marami sa mga miyembro namin sa Makabayan, hindi nga yan, yan sa Aquino ni hindi nga yan very popular ini-impeach ka namin si Aquino So how can this be an away between Marcos and Aquino? So I think President Duterte should recognize the history and the context of martial law to explain the inflamed emotions that continue to erupt until now. Larry? That will strengthen yung sinasabi mo, away pamilya.
Ako ay naniniwala doon sa sinabi ni Presidente Duterte na yan ay talagang issue talaga ng away between two families, Aquinos and Marcoses. Unang-una, ang mga Aquino ang unang-una tumututol diyan sa pagpapalibing ni Presidente Marcos sa LNB, ano? At very vocal sila diyan. Pangalawa, hindi na kasi talaga maiwasan sa public perception na itong politika dito sa Pilipinas ay between Aquinos and the Marcoses. So, out of this perception, kaya nasabi na rin ni Presidente Duterte yon. Okay. All right. Follow up? Would you care to add? Yes, please. Hahamunin ko, sino man na nagsasabi na ito ay Marcos at Aquino conflict. Dahil ako ay tatayo dito na magsasabing hindi yan ang totoo dahil wala akong pakialam sa pamilya Aquino. Noong 1972, nung nag-declare ng martial law, si Ninoy ay isang presidential aspirant. Siya ang numero 1 pwedeng pumalit kay Marcos. So mayroong ugat yon. Pero huwag pasaklawin yung buong issue ng mga pang-aabuso ni Marcos sa pamilya Aquino. Hindi mo talaga makikita ang kasaysayan sa wasto kung yun lang ang makikita mo. Kahit sabihin mo ang politika natin ay nasa pagitan ng mga pamilya, mga personalistic, etc. That is true. Pero let us not miss the fact na si Marcos, sinira niya yung mga democratic institutions, dinurog niya yung mga democratic institutions nung siya ay nag-martial law. Yun pinaghirapan ng mga lolo natin dahil simula nung binuo natin ang bansa, binuo natin ang ating demokrasya, hindi man siya perpekto, pinag-aaralan natin paano ba yung election, paano ba ang mag-senador, paano ba ang and so on. Lahat yon kinuha niya bilang poder. So I will challenge, at yun ang nilabanan. Yun ang reason na marami sa mga aktivista ay bumangon at tumutol sa diktadura. So, nakakulong man si Ninoy doon, hindi yun ang aming misyon sa buhay. Ang ipagtanggol si Ninoy. Malayo yon. So, sabi ko nga, hahamunin ko ang sino mang magsasabi na ito ay sa pagitan lamang ng dalawang pamilya. At huling punto ko, I think, although katulad ng sasabihin siguro, I think ay mahina ang punto, I think ito ay device ng mga gustong magpaliit dun sa paglaban kay Marcos. Device para malito ang mga tao na iyan nga ang katotohanan. Malayo yan sa katotohanan. Siguro pwede natin sabihin, I believe. Di ba? Para mas maganda. I believe. Okay. Thank you. Follow up? Sandali po. Okay na? Yes, please. Please identify yourself. Sabal from CNN Philippines. Reaction lang, Congressman Nery, dun sa, in Ilocos, they're already holding a 9-day novena starting today. Parang is that a sign na they're readying for a burial soon? Or, and also, yung final nyo ba, sir, is that an MR or No. status quo anti? Yes, ang final namin is for the Supreme Court. We filed a motion last week. Is for the Supreme Court to clarify na i-hold in abeyance yung paglibing dahil hindi pa final and executory ang desisyon ng Korte Suprema at may period pa for MR. So ang sinasabi lang naman namin doon, i-recognize naman ng mga Marcoses ang due process rights ng mga biktima na mag-MR. Otherwise, kung ilibing na nila ngayon ng madalian, di bali wala na yung MR, maging mutan academic siya. At pangalawa, wala namang grave and irreparable injury in the sense na 23 years nang nalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, mano ba naman maghintay ang mga Marcoses ng isang buwan pa or so para desisyonan ang motion for reconsideration. So, I hope hindi itutuloy ng mga Marcoses
madali ang pagpalibing kay President Marcos kahit hindi pa naresolba ang motion for reconsideration dahil lalo pang paglapastangan yan sa due process rights ng mga petitioners at ang taong bayan na gawing mutan academic ang kanilang petisyon merely because minadali ang paglibing kay President Marcos. Follow up? Sa novena. Yung novena naman sa akin, wala akong interpretation dyan except na ang tingin ng mamamayang Ilocos, at least yung mga sumusuporta kay President Marcos, ay pinagdadasal nila no, na ang kanyang kaluluwa. No? So, ano yan, karapatan nila yan at wala akong nakitang ano dyan, parang symbolism na minamadali. No? It's the right of the people to, to express themselves. So no interpretation. Ang AFP actually yung may ano diyan may poder diyan sa issue na yan kasi sila ang nagre-regulate niyan. So actually nakadirect pa sa AFP ito na wag niyo ring madaliin ang paglibing pending the finality and magiging final and executory ang desisyon. More questions from our colleagues from the media? May tanong pa po ba mula sa ating mga kapatid sa media? Bobot, yun ba yung tanong mo? Okay. Ngayon, I do remember, somebody mentioned about the great Jose Wright Jokno. Medyo contemporary na to eh. Pero he mentioned in his book that there are 4 important things for us to achieve to be a country. And one of them is jobs. The other is justice. The other is food and freedom. So you have jobs and justice, food and freedom. Do you think we have it today? No, we don't have it today. Kaya nga marami sa ating kababayan ang disenchanted sa maraming nakalipas na administrasyon. Bagamat critical kami sa martial law administration ni Marcos, hindi ibig sabihin hindi kami critical sa mga sumusunod. Kasi binalasubas din ng mga sumusunod na administration yung marami nating, for example, economics lang. Talagang import-export economy. Of course, I don't need to explain that now. Pero, That will come later. Yeah, that will come later. Pero may human rights violations pa rin. May corruption pa rin sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya disenchanted talaga ang taong bayan. At ang boto kay President Duterte noon, signal yun ng disenchantment eh. Kaya wala tayong na-achieve na ganun pa sa ngayon at isa pa yan sa ating gustong maabot sa darating na panahon. Do you think the same 16 million is still intact? Yung 91% na sumusuporta kay Pangulong Duterte, do you think 91% pa rin? Yes. Sa tingin ko, sapagkat kami sa PDO 30 Corps, umiikot kami sa buong Pilipinas para mag-lecture sa adikain ni Presidente Duterte tungkol sa federalism and semi-presidential system of government. And sa mga naikutan namin, nakita namin yung mga tao talagang interesado dito sa adikain ni Presidente Duterte. And hindi matapos-tapos yung kanilang mga katanungan tungkol sa mga konsepto at sa mga prinsipyo na nakabalot dito sa federalism and semi-presidential system na gusto mangyari ng Presidente Duterte. And every time na magkukonda kami ng forum or event, lahat sila ay sumusuporta. And in fact, yung iba ay sumusulat pa ng manifesto na kanilang pinipirmahan at pinapadala nila sa Malacanang na sila ay sumusuporta dyan. Okay. Napakarami na naming napuntahan. Sa Baguio, 2 beses. La Union, ilang beses. You're optimistic that with the federal type of government, the Philippines will remain a united country? Yes. Now, will it not breed future ampatuans or no. Because the national defense and the police authority will still remain with the president, with the national government. If ever that a regional federal state will be developed, they will not be allowed to put up their own defense in the police system. Okay. Now, being a lawyer that you are and being close to President Duterte, what is your take? We are not saying that we are close to President But Duterte. the President listens to you. We are just supporting him. But the President listens to you. Well, to our group.
Yes, precisely. Not particularly to me. But or- to your group. Okay. Yes. Which makes it stronger. Now, there is this report that the president's thinking of suspending the writ of habeas corpus because of a looming rebellion in Mindanao. What's your take on this? Well, I cannot speak for him or I cannot speak officially for the government. But if that thing will be implemented, I believe that it is necessary only in some parts of Mindanao. Not for the whole country or not for the whole Mindanao. Because I've been also to several places in Mindanao at napakatahimik naman doon. Especially yung Davao and General Santos City. Napakatahimik doon. Ang magulo lang naman dyan talaga yung Sulu, yung Tawi-Tawi lang. Okay. Neri, what's your take on it? The planned suspension of the writ of habeas corpus, does that not trigger some shivers in your spine? Yes, well, una muna, legally and factually, walang basis kasi. Legally, of course, walang basis dahil legally, ang Constitution requires for invasion and rebellion. At ang nabanggit ni President Duterte dati, yung lawlessness at sa droga. So, sa akin, ang sabi ng Malacanang, thinking out loud lang yon o di, ibig sabihin, nag-isip lang siya ng ganon without, of course, saying na gagawin niya. So, let's leave it at that. Pero kung gagawin niya, ay di tutulan namin. Kasi kung seryoso siya doon, tututulan namin dahil hindi lang siya hindi kailangan, kundi magbubunga siya ng human rights violations na naman for no reason, lalo na wala namang dahilan for that. So, but Malacanang clarified na ano lang yun, thinking out loud. So, siguro, one of those Duterte pronouncements na wala namang, parang nababanggit lang along the way, katulad ng dati. Okay. Yes. Gusto ko sanang idagdag din doon sa sinabi ni Congressman Colmenares na yung sinabi mo kanina, yung food, Well, ano yun? it's jobs and justice, food and freedom. Okay, oo. Unang-una yung jobs, ano. Bakit ba nawalan tayo ng maraming trabaho dito sa Pilipinas? Yun ay kagagawan ng EDSA 1 at kagagawan ng mga Aquino. Kasi nung maupo si Cory at kanyang tuluyang ipinasara yung Bataan Power Nuclear Plant, nagmahal ang kuryente. Pangalawa, tahimik na noon ang NPA. Pailan-ilan na lang ang mga NPA noon, nagbibilang na lang ng kulisap sa bundok. Ang ginawa ni Cory, pinakawalan si Joma. Nakapag-recruit, nakakuha na namang foreign funding. Lumakas na naman sila. After that, gumulo na naman. Maraming mga factories ang nagsara. Ang dahilan ay mahal ang kuryente at napakagulo na masama ang peace and order situation dati. At pangatlo, ang KMU at yung mga militanteng mga labor unions ay sinuportahan ng China para guluhin yung mga factories dito. At ang reason nila, ang kanilang intensyon nun ay ipasara yung mga kumpanya para magsilipatan sa China. Na totoong nangyari. Totoong nangyari. Tapos kaibigan natin ngayon yung China. Kasi ngayon, ang China nag-iba ng policy. Dati kasi, ang kanilang interest dito sa Pilipinas, militaristic interest. Kaya nila sinuportahan ng Communist Party of the Philippines at saka ang NPA. Ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin ng isip ng China. Ang gusto nila, economic cooperation na and economic interest. Kaya ngayon, pinutol na nila yung kanilang ugnayan sa Communist Party of the Philippines. Attorney Larry, hindi ba may kasabihan na beware of Greeks. bringing gifts? Oo. Maaring isipin pa rin natin yan, kaya lang, ang hindi na rin talaga maiiwasan, nagkaroon na rin naman ng global change of powers eh. Okay. No, makikita mo na talagang lumakas ang China over the other countries. All right. And we cannot deny the fact that we are actively engaging into economic relations with China now. All right. 1986, pagkatapos ng pinabaril na si Ninoy, zero na po halos ang economic activity sa Pilipinas. Wala pong pumapasok na investor, tumatakbo nga sila. So,
if you cite a data, cite naman yung tamang data. Yun lang po ang hinihingi ko. Tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant na pinasara ni Cory, yun pa rin yun. Debatihin ko yun kasi babalikan nyo lang ang inyong data. Hindi po yun totoo. Yung binayaran ng China ang KMU, I'm sure magagalit ang KMU dyan dahil hindi sasabihin hindi naman kami bayaran. Ang gusto ko lang po sabihin dahil napakasipag po ni attorney umikot-ikot, sana po piliin niya yung tamang argumento niya na hindi naman siya masasabing nagsisinungaling. Okay. Itong mga sinasabi ko na to ay hindi ko sariling kaalaman yan. Yan ay nanggaling sa mga dating mga leader ng komunista, nagbago ng pananaw. Kagaya nila Bobby Tiglao, nila sino nga yung pastor ngayon dun sa Pampanga? Si Nilo Tayag, si Gary Olivar. Kala ko si Kaeli Soriano. Yan ay mga top leaders na mga aktivista nung araw na lahat ngayon yan ay pag kung makakausap mo, disillusion sila lahat sa nangyari. Sapagkat ang sinasabi nila, nagoyo sila ni Joma at ni Ninoy. Ito na lang tingnan nyo si Dean Ricardo Miklat, Dean ng UP Asian Studies yan. Komunistang top communist yan. In fact, he was sent by Joma to China to man the radyo komunista ng Pilipinas. Na ang akala nila Marcos noon ay Radyo Veritas ang nagbo-broadcast. Kahit na anong raid ang gawin nila sa Radyo Veritas, hindi nila makita na nagbo-broadcast about communism. Yun pala, nanggagaling sa China, sa Beijing, doon ang istasyon. At yun ay pinadala, itong si Ricardo Miklat, siya yung nagmaman doon sa radio station na yon. Ito ay isiniwalat niya doon sa kanyang aklat na sinulat. At ito ay inilathala din ni Bobby Tiglao sa kanyang column sa Daily Inquirer noong December 2, 2010. Okay. Kaya nawala si Bobby Tiglao sa sa Inquirer. Ngayon, dito din sa libro na ito, doon din sinabi ni Dean Miklat na siya yung witness on how the Communist Party was formed and the NPA was formed. All right. With Ninoy, Joma, and Buscaino in Hacienda Luisita. Okay. At ang isa pang doon sa libro din na yan, sinasabi ni Ricardo Miklat na lahat ng suporta na nanggaling kung paano sila sinuportahan ng China. Doon pala sa China, mayroong tinatawag na 18 mansions na isang compound kung saan nakabahay yung mga delegates ng mga iba't ibang mga communist parties sa iba't ibang countries. Doon sila binibigyan ng suporta, doon sila binibrainwash, doon sila indoctrinate, and then sa kanila pinapalaganap ito sa kanilang mga sariling bansa. All right. And ito open to. You can ask Dean Miklat. Sure. Puntahan nyo sa UP. We will invite him one of these days. Thank you for the At saka si Brother Edo Laguer, imbitahin nyo Sige. para malaman nyo kung ano yung sinulat niya na totoo pala lahat yung kanilang mga light a fire movement activities noon. Okay, very well. Well, I was once an employee of Radyo Veritas, and the only attack at Radyo Veritas that I remember, what I was told, was that during the EDSA People Power Revolution in 86. I don't know of raids before when it was at Fairview. But anyway, I'd like to thank our guests who took time out to be with us. Neri, may dagdag ka, please? Ano lang, end na natin. No? Yeah, we're about to lang, end, no? ano lang, on SSS lang. So, pwede? SSS. Natuwa kami na ang SSS, under the new leadership of Dean Amado Valdez yesterday, agreed doon sa proposal ng pension increase at ang pangangailangan ng reforma sa SSS para mapondohan ito. So, for the first time, hindi na tinututulan ng SSS yung 2,000 dagdag sa SSS pension, and we thank the new administration. Ang proposal lang ng SSS ngayon ay sa 2,000 increase, kung pwede, January 2017 yung 1,000 at January of 2020 yung sunod na 1,000.
So, Hindi ba pwedeng ipangutang na yun? medyo malayo. So in fact, ang proposal namin, dahil supportive naman siyempre ang dalawang houses ng Congress at si President Duterte at ang SSS, baka yung January na first 1,000, instead December na Oo nga, ng 2017. Tapos yung susunod na tranche, I'm really asking Congress na kung pwede June of 2017 or at most December of 2017 yung second tranche. So yung first tranche, December 2016, tapos yung second tranche at most December of 2017, although baka pwede pang June of 2017. Okay. So, we're very glad na we feel vindicated na ang tingin ng SSS ngayon, pwede namang tustusan yung 2,000 peso increase. May mga reforms lang na i-institute sa collection, sa investment, at makapagbigay na ng 2,000 increase. Isang malaking tagumpay ito ng ating mga senior citizens. So, we hope by December sana at wag nang hintayin yung January, at least may 1,000 peso SSS increase na. Salamat po. Melo, gusto kong batiin si Congressman Colmenares dyan sa kanyang adhikain na yan at ako'y sumasaludo sa kanya sapagkat maraming pagkakataon talaga na although siguro sa ibang mga pananaw ay magkaiba kami ni Congressman Colmenares. Pero yung kanyang mga adhikain, sumasaludo ako sa kanya, lalong-lalo na yung nangyari niya dyan sa SSS. Sapagkat ako rin naniniwala na dapat talagang bigyan ng kaukulang benepisyo ang ating mga miyembro. At sumasaludo ako sa kanya sapagkat walang sawa niyang talagang itinulak yan. At ang nakakainis nga nito, kung sino yung nag-disapprove niyan, yung panahon ng isang administrasyon, na ang tingin nila ay kanilang kakampi, yun pa ang kanilang yun pa ang sanhi ng dahil alam naman natin na si Noynoy wala naman talagang pag-iisip kung paano makakabuti sa mga tao. Easy. Pero ako talaga, kahit kailan, maraming mga bagay na maaaring mag-disagree kami ni Congressman Colmenares. Pero talaga ako, sumasaludo ako sa kanya. Pagdating lamang sa kung ano yung makakabuti sa mga tao. Yeah. Yung kanyang forward na progressive na pananaw. Okay. Humahanga ako sa iyo, Panyero. Yeah. Thank you. Yes, ma'am. Sabi po kasi, laging may huling salita, babae. Without sounding sexist. Yes, ma'am. Salamat po kay attorney, dalawang abogado sa aming pagkakataon na magdebatihan ng pag-iisip tungkol sa interpretasyon sa rehimen ni Marcos at saka sa pagkilos tungkol sa paglilibing ng dating diktador sa libingan ng mga bayani. Niyayaya ko po kayong lahat, kasama ang media, na dumalaw po kayo sa bantayog ng mga bayani kasi nariyan po ang mga pangalan. Hindi naman nakalibing dyan, pero nariyan ang mga pangalan. May mga kilala katulad nila Jocno Tañada na lumaban. Binigay nila ang buhay nila, ang oras nila, ang pagod nila para lumaban, tutulan ang diktadura ni Marcos dahil iyon ay nakasama sa ating bayan. Halos 300 pong pangalan ng naririyan. Yan po, sila po ay mga pangalan na patunay na kailangan nating iwasto yung pagtingin natin sa papel sa kasaysayan ng rehimen ni Marcos. Yan din po ang dahilan kung bakit kami sa Bantayog ng mga Bayani ay mahigpit na tumututol sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani ng diktador sapagkat makakalito po talaga yan dahil kahit anong sabihin na nililibing siya bilang sundalo at presidente, ay tingnan niyo po pag binigay na yung bandilang tiniklop sa pamilya, ang sasabihin po ay ito ay nanggagaling sa isang bayang nagpapasalamat sa inyong kontribusyon. Talaga pong masama sa dibdib, masakit sa puso. Yun lang po. Kaya nga po ang tumatanggi ngayon dyan ay hindi lang po kami. Nandyan po ang CBCP, nariyan po ang Ateneo, ang Lasal, ang UP. Lahat po ng mga ginagalang nating mga grupo ay nagparamdam, nag-declare ng kanilang pagtanggi doon sa aksyon ng Supreme Court. Salamat po. Mga kaibigan, I'd like to say thank you to our friends from CNN Philippines TV5, GMA News,
online, GMA7, Net25, and GNN for taking time out to be with us. At sa ating mga panauhin mula sa Diocese of Borongan na narito upang mag-observe. There is a saying that the difference daw between the Marcoses and the Aquinos is the same. Dahil sa kung pareho ikang Panginoong may lupa ang naglalaban, yung mga kapatas at kasama ay nananatiling mahirap. The challenge for whoever sits in government is to uplift people's lives and make a difference. On that note, we'd like to say thank you sa ating mga kasama at mga panauhin sa Wednesday Roundtable at Lido. Have a nice day. God bless us all. Thank you.